lahat po talaga may back to you na tinatawag. Yan ang nakakalungkot. Yung pagpapa-interview sa isang panahon na hindi natin akalain na isusumbat pala sa atin. Oo. Hindi pala nabubura yan, ano? Sige, balikan natin yung mga kwento tungkol sa interview naman ni Sylvia Sanchez, ang nanay naman ni Congressman Arjo. Siyempre, meron siyang interview kay Corina Sanchez, yung may yate, at saka naka-jet ski siya. Oo. Diba? Labas ng labas yan sa ano. Oo, paulit-ulit. Tapos may yate, diba? Ito na, magiging kay Jella. Oo, saan? Ito, this area. So, Ang sumunod, ito, umaalingaw-ngaw, ibinabalik na may interview ni Sylvia naman kay Karen Davila, yung ipinaggagawang bahay sa kanilang subdivision. Ito po yung bahay namin dito sa Kaan. Ito kami nakatira ngayon ng Team Topak. Bitiranang kolumnista na si Christopher Min, ibinuking kung paano natuklasan ang nakakalulang yaman ng pamilya ni Arjo Atayde at Sylvia Sanchez. Welcome back to Philippine Celebrity Broadcast. Sa naging investigasyon nga ng Manumalyang Flood Control Project ay dumadami din ang mga nasangkot na mga personalidad. Isa nga dito ay si Congressman Arjo Atayde na pinangalanan ng mag-asawang Diskaya na sina Carly at Sara Diskaya. Sa vlog nga ng bitiranang kolumnista na si Christopher Min ay isa ito sa kanilang mainit na talakayan na kung saan nabaktuyo ang pamilya Atayde dahil sa mga naganap na interview na naglabasan na tila ipinagyabang ng pamilya Atayde ang kanilang mamahaling mga ari-arian. Ganito yan. Ang lahat po talaga may back to you na tinatawag. Yan ang nakakalungkot. Yung pagpapa-interview sa isang panahon na hindi natin akalain na isusumbat pala sa atin. Oo. Hindi pala nabubura yan, ano? Nabubura. Totoo. Sige, balikan natin yung mga kwento tungkol sa interview naman ni Sylvia Sanchez, ang nanay naman ni Congressman Arjo. Siyempre, meron siyang interview kay Corina Sanchez, yung may yate, at saka naka-jet ski siya. Oo. Diba? Labas ng labas yan sa ano. Oo, paulit-ulit. At saka yung unang dating, di ba, si Corina, nahanap niya si Sylvia. Nasaan na kaya si Sylvia? Yung pala, doon sa dulo na. Sylvia ang sabi niya, hindi Sylvia. Baka mga iba na naman karakter yan. Naka-jet ski pala, na nakasuot ng pagkalaki-laking diamante. Ay, mga tingin mo ilang ano, 10 ba? Ay, hindi ako marunong bumasa ng mga karat. Sila lang ang nagkakaintindihan dyan. Tapos may yate, di ba? Ang sumunod, ito, umaalingaw-ngaw, ibinabalik na may interview ni Sylvia naman kay Karen Davila, yung ipinaggagawang bahay sa kanilang subdivision. Nilipat daw sila dahil kay Jella na raw yun. Nilipat na raw. Madali ito. Tatatapos ito this year. Mga ganon. Ayan na, naungkat na pati yung chopper. Diba? Yung bahay sa Batangas. Diba? Yung mga vacation house. At saka yung mga resorts nila. Kaya ano po talaga kapag ganito na naiipit ka sa isang sitwasyon na hindi mo iniisip na darating pala, halukayin ngayon lahat dyan. Nakikita ka lang kami ni Art sa mga bahay ng mga anak namin. Hindi talaga bahay namin kasi like ito na, magiging kay Jella. oo, saan? Ito, this area. So, Sa patuloy nga ng kwentuhan ni Nanay Christopher Min ay binahagi nila ang napakalinaw na binanggit ng mag-asawang Diskaya ukol sa kickback na natanggap ng mag-amang Atayde. So, ngayon ang sinasabi, kasi naman napakalinaw, yung sinabi naman ni Mr. Curly Diskaya, sobra po. Paulit-ulit naming napapanood dyan. Kahit sa ang news, andun talaga. Yung tulad na lang po, kay Congressman Arjo, ipinababalik ko po yung 60 million pesos. Sabi pa nga ni Aling Sara, pera. Sabi pa niya gano'n. Tapos sabi ni Senador Jinggoy Estrada, sabi niya, ibinigay mo yung 60 million kay Arjo? Sabi niya, hindi po, sa tatay niya, kay Mr. Atayde. Yung katulad po kay Kong Arjo Atayde po, bali 60 million po sinabi ko sa chat ko. Kasi 60 million po yung pinababalik ko sa kanya. Pinababalik mo sa kanya? Na pera po.
pera po. Binigay mo kay Congressman Atayde? At sa tatay po niya. Sa tatay? Opo. Po. Yeah. Sabi niya, kasi daw makukulit, nagpa-follow up. Oo. Di ba? Oo, Follow up daw ng tawag na follow up. tawag. Oo, yung 25%, kung ilang man porsyento yun. So, ang linaw po kasi, dapat hindi magalit si Maine sa mga netizens na may mga sinasabi ngayon laban sa kanila. Dapat magalit sila doon sa mag-asawang Diskaya dahil sa kanila nang galing yan. Ocho diretso talagang sinabi, Congressman Arjo Atayde, ang tatay niya na si Mr. Art Atayde. 60 million pesos. Sa dulo nga ng paksa ni Nanay Christopher Min ay naikwento nila ang ginawang pang-aasar ng kapatid ni Arjo Atayde na si Gila Atayde Natila. Nagyayabang pa sa kanyang travel abroad na pinalagan ng netizens. Tsaka yung kapatid niya, si Jella. Kasi naman si Jella, inata-atado pa yung Shopee. Sabi niya ganun. Tapos pag abroad, yung gano'n daw, yung mga it's none of your business. Sabi niya, ay, magagalit lang. Alam mo, ang pinakamaganda talaga dito, huwag na lang munang magsalita. Total naman, magkakaroon naman po ng diskurso ito kung sino ang totoo at nagsasabi ng mga tagpi-tagpi lamang na mga kwento. At saka sa mga pagkakataon kasi ito, pag galit, pag sinalubog mo ang galit ng tao, yung mamamayan, Sabog na yung talaga. sabog. Kaya, sige lang, magalit muna sila. Saka ka magsalita kapag humupa na sila para manamnam nila yung sasabihin. Oo. At saka, yung hatred, totoo, meron yon. Nababasa naman po namin lahat yung mga ibinabato sa kanila. Pero ang hinihingi din ng ating mga kababayan, accountability. Ayan. Yun naman ang hinihingi nila. So, sinabi naman ni Congressman Arjo na hindi raw sila magkakakilala. Lumabas ngayon yung retrato. Yung picture. Oo. Nang sabi niya, dumalaw lang daw sa office niya, hi, hello lang daw. Ako ba pag pumunta sa opisina mo, mag-hi, hello lang tayong dalawa? Ay, syempre, di ba lahat naman nagpupunta, may pakay. kwentuhan. Yan, may kwentuhan. Saka may pakay. Oo, di ba? may kwentuhan. Correct. Huwag na lang sana yung hi, hello lang yan, ganito, ganyan. Doon sila maiipit talaga, doon sa mga salitang biglaan na pagpapaliwanag na talagang lalabas at lalabas yan. Diba? At saka alam mo, sila kasi pagka magsalita, parang lalo nila hinahamon ng taong bayan eh. Di ba? Bago sabihin nila na, ay, hindi ko naman kilala yan. Sabihin daw, ay, hindi mo kilala. Ay, ang picture na ito. Ayan. May mga naglalabas sa Ganun eh. resibo. Nung nakarinig kasi sila ng gano'n, ay, nagalit kagad sila na, yun It's eh. unfair, Oo, sabi it's kagad ni unfair. Maine. Oo. Diba? Yun, okay lang na nakikisimpatya tayo dun sa ating mahal sa buhay, pero hindi lahat ay pinapatulan. Pinipili natin ang giyera na ating papasukin. At dapat pagpapasok tayo sa giyera, may sapat tayong armas at bala. Ngunit ang nakakagulat ay ang ipinasilip ni Sylvia Sanchez na high-end property nila sa Europe na matatagpuan sa Cannes na isang beachfront para sa buong kwento. Narito, ating panoorin ang video. Happy morning! Luto na kayo ng almusal. Tutulog naman ako. Ito po yung bahay namin dito sa Cannes. Ito kami nakatira ngayon ng Team Topak. Ito po yung view namin. May rice na, Choki. Ang bagal mo, bilisan mo. At heto na nga kami. Umagang-umaga, yan na siya. Yes. At ito, Good morning. yung aming cook, si Alan. Ang manager ni Arjo. Ayan. Ito naman si Ate Weng. Ate Weng! Ayan. Kahit saan magpunta. Oh. Ayan. Ito naman ang aming director ng Topak. Ayan.
Direct Ganda ng Richard place dito ni Ma'am. Somes. Oo, ganda. Ganda. Hindi, pero... Ganda direct, no? Hey. Morning. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!